Ngayong hapon mga ka-farmers, dito tayo ngayon sa Cacao area. No? Nangihinayang lang kasi ako mga ka-farmers dito sa Cacao, dito sa block na to. Bali 12 blocks kasi itong area. So itong block 3, 4, 5 hindi na daw nag-i-income kasi sa tingin ko napabayaan lang din, hindi nababalot yung cacao, puro padrat na, so hindi na bigyan ng atensyon. So nanghihinayang akong putulin. Ang sabi kasi ng mga tao, putulin na daw para makahinga yung saging. So 3,500 plus na punuan itong puno ng cacao ang nandito sa block 3, 4 and 5. Tapos kung nakakapanghinayang putulin kasi 2004, 2003 namin tinanim ito. So ang tagal din bago natin hinintay na magka-production ano. Tapos puputulin natin ngayon, nakakapanghinayang. So meron namang isang linya katulad nito, itong linya na to, itong linya na malaki, yung linya na yan, hindi naman siya apektado ng durian. Ayan ang durian, makakahinga naman siya, saka yung saging. So nasa pagitan siya ng saging at ng durian. So sa tingin ko pwede pa naman siyang pakinabangan. So bakit natin puputulin, i-pruning na lang to ng maayos, at least mamumunga pa siya, mapakinabangan pa, kasi napakamahal talaga ng dried beans ngayon, 340 per kilo na. So magkaroon ka ng isang linya na ganito, so sayang, di ba? Maraming makukuhang bunga diyan. Ay kung ilang linya yan hanggang doon sa block 5, so sayang. So gawa na lang natin ng paraan. So yun ang isang project ko dito ngayon, tanggalin ko lang lahat yung nakaka-istorbo sa saging at saka sa durian, then yung matira ipapruning natin sa mga tao para maganda-gandang tingnan. Okay, sana magustuhan ni tatay, sana ma-appreciate niya rin kasi nakapanghinayang talaga. Kaya ito yung gusto kong mangyari dito sa block 3, 4, 5 na to. Wala yung ibang tao na hindi nagtrabaho kasi piyesta dito, siguro na miyesta. So ako, naman akong ginagawa. So meron kasi kaming intercropping na saging. Dito may saging sa bawat pagitan ng cacao. So meron mga nalalandungan na ng cacao, so kailangan nang tanggalin yung cacao. So yun na lang gagawin ko muna nung pagpuputol tayo ng cacao para makahinga yung saging. Trabaho na lang tayo kasi sa nakabukmok tayo doon sa bahay. Dala na rin ako ng sindang. Inom agad ng tubig, isang puno pa lang naputol. Malalaki na yung saging actually, pero hindi siya makahinga gawa ng yung mga cacao sa paligid. So yun na lang gagawin ko muna, tuloy na natin yung mga cacao, bahala may bunga. So sacrifice na lang. Naka-4 na puno pa lang tayo, hangak more na. Hangak. Oh, malaki na ng saging. Eh. Problema nito, hindi siya makahinga kasi nandito na yung cacao. So, dapat tanggalin na to. Inagat ako ng langgam din. Napakalaki ng langgam dito. Aray ko.
Walang bakit. Oh, ang sakit-sakit mga gat. Naiwan yung ngipin ng langgam. Naiwan sa loob ng medyas. So napakasakit. Butan nyo naman kung gaano sila kalalaki. Ayan. Sige lang. Kaya to. Tubil muna. Gasolina muna tayo. So yan ang buhay dito sa bukid. Ako kakailang puno pala ako ng putol. Pagod na ako eh. Napailanggam sa sombrero. Paano pa kaya yung mga tao na araw-araw ginagawa nila sa bagay? Sanayan lang yan. Nasanay na sila. Tayo hindi man tayo sanay. Pero kaya yan. Laban lang hanggang sa final. Actually nasa 3 meters pa naman ang layo niya eh. Oh. Ang saging saka ang durian. So pwede pa talaga. Nakapanghinayang kita nyo. Puro padrat na yun. Ayan ang mga bunga niya. Puro padrat. Pag na-pruning siya, then na-sprayan, palagi ko gaganda pa bunga niya. Kasi may mga babalutin na yun. Sayang. Maganda naman yung kakao. So kailangan lang bigyan ng atensyon. Kaya nandito tayo ngayon. Yun ang ating project. Ipapakita natin na kaya natin itong ipakinabangan pa. So itong linya ng kakao ang natrabaho ko ngayon mga ka-farmers. Kita nyo nakakahinga na yung saging. Oh. So meron kasi siyang kakao na linya din dyan at tapat sa puno sa linya ng saging. So yun ang tinatanggal ko. So bukas kukuha ako ng 2 tao para may makatulong ako kasi hindi rin natin kaya. Alam nyo naman nagkakaedad na rin tayo. So marami kasing bunga, sayang. So bukas natin ipagpatuloy. So ikot-ikot muna ako dito sa area. At least nag-uumpisa nang mamatay yung mga damo dito. Na-sprayan na kasi ito ng herbicide para makahinga na yung kakao. So kita nyo maganda na yung kakao. So bago na-pruning kasi na siya, tapos napunuhan natin. So malinis-linis na, lalo na pag namatay na yung mga damo na yan. So medyo mainit ang panahon. May binangay pang bunga. Yan yung mga unang tanim namin noon. Yung mga natira. So hindi na pinatay. May natira pa unti-unti. At least meron tayong pang konsumo. Marami ng bunga dito ng kakao. Oh, hindi na nabalot. Kailangan talaga balutin kasi kulang din ang nagbabalot yun. Si Nene lang at saka si Terry yung nagbabalot. So hindi nila makayang kasi napakalaki ng area. Ayan. Pag lumaki na kasi yan siya, hirap ng balutin. So, dapat battery size pa lang balutin mo na yan siya. Tapos sprayan na din. Nag-spray si Preji at saka si Putok ngayon. So nakausap ko na bukas to be continued yung aking ginagawa doon. Maghingi na ako ng 2 tao para makatulong ko doon. Okay, so pahinga muna tayo. Ilang oras lang nagtrabaho. Nakakapagod rin ba? So pahinga muna ako. Then may pupunta kasi tayong birthday party. Medyo malayo yung nandito kasi tayo sa Phuket. Pero dito ako matutulog. Dito ako mag-overnight. Di ko kasama si Joji at saka si Jamie. Kasi alam nyo naman walang katulong sa bahay ngayon. So ang aso na kinuha namin para magbantay sa bahay, hindi sila makaalis kasi walang magbabantay sa aso. Ganun talaga ang buhay na baligtad na. Okay, so bababa na ako uli. Magpapahinga muna ako. Okay, that's all muna mga ka-farmers. Thank you for watching. Thank you.